Matagal nang inaanod si Maylis nang itulak siya ng mga agos patungo sa isang lugar na bihirang puntahan. Sa mga malalayong tubigan na iyon, tanging maliliit na sasakyang dagat ng mga independenteng pirata ang naglalakas loob na maglayag. Unti-unting lumulubog ang araw at worry na isang lunukin ng dagat sa isang katahimikang walang balik. Doon lumitaw ang isang nag-iisang barko, dumudulas sa pagitan ng mga alon na parang maingat na mandaragit. Ang watawat nito ay hindi kabilang sa kontinente o sa koalisyon. Isa itong independenteng sasakyan, mas magaan at mas maliksi, nilikhang mabuhay ng walang sandigan ng alinmang panig. Sinagap ng madidilim nitong layag ang kahit kaunting hininga ng hangin. Si Ilian ang nasa Taiman. Sanay siyang makakita ng mga labi na iniwan ng malalayong labanan. Sa araw na iyon, napako ang kanyang tingin sa isang marupok na anyong buhat ng bulan ng dagat. Alam niyang buhay pa ito. Hindi madalas ibigay ng karagatan ang ganitong pagkakataon. Maingat siyang iniahon sa barko. Amoy alcaitran at alat ang kubyerta, tatak ng mga sasakyang nabubuhay sa bilis at katahimikan. Binuksan ni Maylis ang kanyang mga mata sa isang mundong agad niyang kinatakutan. Nakita niya ang mga lalaking may mga mukhang hinubog ng pagkatapon at ng kahirapang kaakibat ng pagiging independyente. Pinagmasdan ni Ilian ang dalaga ng may pag-aalinlangan. Madalas mapagbintangan ng mga independyente sa mga krimeng hindi nila ginawa. Nabubuhay sila sa gilid ng mundo, itinakwil ng koalisyon dahil sa mga kasalanang totoo man o imbento. Ang pagtulong sa isang estrangherang mula sa barko ng kontinente ay maaaring magdala ng mga lihim na pagganti. Si Maylis, na nanginginig pa, ay ramdam ang panganib kahit hindi niya ito nauunawaan. Sa kanyang instinct, iniuugnay niya ang mga lalaking ito sa mga bird-ugong Salmire sa kanyang mundo. Sa marupok niyang alaala, iisa lamang ang anyo ng banta ng mga pirata at ng koalisyon. Pakiramdam niya ay bihag siya sa isang kaaway na barko nang hindi alam na si Ilian mismo ay nasaktan na rin ng ganitong mga pagkakamali. Binigyan siya ng tubig ng mga mandaragat at sinubukang pakalmayin siya, ngunit nanatili siyang nanigas sa takot. Tinangay ng karagatan ng kanyang ama at ang kanyang kinabukasan. Ang mga mukhang nakapaligid sa kanya ay tila bahagi ng iisang kaguluhan. Gayunman, ang pagsagip na ito ang unang hiblang nag-ugnay sa kanyang tadhana at sa kay Ilian. Bumaba ang gabi sa independenteng barko habang muli itong naglayag. Si Maylis, nakahiga sa ilalim ng isang balabal, ay hindi pa alam na babaguhin ng araw na iyon ang takbo ng kanyang buhay. Sa mga tubigan na malayo sa malalaking ruta, isang marupok na ugnayan ang isinilang, dala ng dagat at ng pagkakataon.